Part 91, Gretchen. Napasalyap si Gretchen sa kanyang cellphone at nakitang halos alas 4 na ng hapon. Karamihan sa mga kumpanya kapag anong oras malapit ng magsara, pero may isang kumpanya pa siyang dapat na puntahan. Puntahan na natin ang huling establishment tapos umuwi na tayo. Sa wakas ay sabi ni Gretchen. Tumango si Kendra at tinanong ang pangalan ng kumpanya na pupuntahan nila na agad naman niyang sinagot. Isolde Pictures? Parang pamilyar. Naalala kong malaking kumpanya ang Isolde Pictures noon at maraming magagandang films na naipapalabas. Hello mga listeners. Nako, ano kaya ang mangyayari sa application ni Gretchen? This time kaya matanggap na siya? Good news kaya or bad news? Huwag na nating patagalin pa. Halina kayo at makinig. Sabay-sabay nating alamin ang mangyayari sa pagpunta ni Gretchen sa company ng mga Isolde. Hindi ko lang alam kung bakit biglang nag-decline ang ranking nila sa entertainment industry. Pero kung ikukumpara naman sa ibang kumpanyang napuntahan natin, mas angat pa rin sila, kwento ni Kendra. Kahit na hindi siya into business, anak pa rin siya na mag-asawang inuwi. Sa tuwing dumadalo siya ng major banquets, kahit na ayaw niya, hindi sinasadyang naririnig niya ang iba't ibang chismis sa elite circles ng business world. Bago naman nag-apply si Gretchen sa Isolde Pictures, nag-research na siya ng mga bagay-bagay na tungkol sa kumpanya nito. Marami man tong films na ipinalabas pero karamihan, 10 taon na ang nakakaraan. May mga bago namang movies ang kumpanya pero lagi yung flop. Nitong nakaraan lang, balita niya, nagbago na ang CEO ng kumpanya at bali-balita o how ito sa tagumpay at nais gumawa ng malalaking projects kaya napagtanto niya kakailanganin ng mga ito ng panibagong tauhan. Iniwan niya si Kendra sa parking lot at mag-isa siyang pumasok sa loob. Matapos may bigay sa front desk ang kanyang resume, giniya siya nito sa loob. Mabait naman ang receptionist at binigyan pa siya ng isang basong tubig bago pumasok sa opisina ng manager. Akmang iinom na siya ng tubig nang sa hindi sinasadya, narinig niyang usapan sa loob. Manager Joy, nandito na po ang auditionee at kasalukuyan naghihintay sa inyo sa interview room. Anong pangalan niya? Gretchen Miranda po. Gretchen Miranda. Sabihin mo sa kanya, puno na ang kota natin at paalisin mo na siya. Nagulat naman ang receptionist sa naging sagot ng manager. Pero, hindi pa po puno ang kota natin, di ba? Nagpantig ang tenga ni Gretchen sa narinig. Hindi niya inaasahan na pareho din ang magiging resulta sa mga naunang kumpanya. Di na siya nakatiis pa at tumayo na, saka walang pag-alinlangan na pumasok sa loob ng opisina ng manager. Manager Joy, right? Nabasa ko na under recruitment ng Dobber ang kumpanya ninyo sa website, kaya pumunta ako dito matapos akong tawagan ng agent ninyo. Pero ngayong narinig niyo ang pangalan ko, bigla niyo na lang akong paaalisin? Hindi naman po yata tama yun. Kailangan ko pong malaman ano ang rason kung bakit po ayaw niyo akong tanggapin. Hindi naman inaasahan ni Manager Joy ang tapang na meron si Gretchen. Gayunpaman, pinanindigan niya pa rin ang desisyon niya. Wala po akong dapat ipaliwanag sa iyo, Miss Miranda. Kung desisyon kong pauwiin ka, wala kang magagawa. Ang mabuti pa, umalis ka na. Sinayang ng kumpanya ninyong oras ko. Kayo nagpatawag sa akin dito, tapos papauwiin niyo na lang ako ng bigla nang wala namang dahilan? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakatanggap ng paliwanag. Matapang na wika ni Gretchen at itinaas ang kanyang cellphone. Nakarecord ang usapan natin ngayon. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nakalabas to sa media? Ngayon pa lang, nakakita na si Joy ng aplikante na ganito katapang. Dahilan para mas lalo pa siyang mainis. At sino nagbigay sa'yo ng permiso na mag-record? Kung ayaw sa'yo ng kumpanya, huwag kang magpumilit. Hindi ka namin kailangan dito. Singhal niya. Agad tumawag ng security si Joy. Pagpasok nito, sinubukan ng lalaking kaladkarin palabas si Gretchen. Sinamantala naman ni Joy ang pagkakataon at agad na binawi ang cellphone ni Gretchen. Mabuti na lang may backup plan siya. Akmang tatawagan niya si Kendra para humingi ng tulong nang makarinig siya ng mayaraming yabag sa kanyang likuran. Ilang saglit pa, isang malamig na boses ang pumailan lang sa buong opisina kasabay ng pagpasok ng maraming panauhin. What's going on here? Natataranta si Joy nang marinig ang pamilyar na boses. Nang makita niya ang bagong dating na may kasunod na sandamakmak na bodyguards, agad na namutla ang kanyang mukha. Patakbo siyang nagtungo sa harapan ng matandang lalaki at yumuko bilang pagbibigay galang. Magandang hapon po, Chairman. I'm asking you what's going on here? Bakit nagkakagulo kayo dito? May nanggugulo po kasi, Chairman.
Sinabihan ko na po ang security na paalisin siya pero nagmamatigas po kasi. Pasensya na po sa istorbo. Ako na po ang bahala dito. Narito po ba kayo para kay Sir Arman? Habang nakayuko si Joy, ilang mura na sa kanyang isipan ang kanyang pinakawalan para kay Gretchen. Masyado tong makulit. Subalit hindi na siya pinansin pa ng matandang lalaki at dumiretso ang mga mata sa gawin ni Gretchen. Agad na nagliwanag ang ekspresyon sa mukha nito na makilala ang babae. Iha, it's nice to see you again. Natigilan naman si Gretchen sa narinig at dahan-dahang napalingon sa gawin ng lalaking tinawag ng manager na chairman. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mamukhaan niya ang matandang lalaki. Mr. Isolde. Naalala niyang nagpunta ang lalaki noon sa Dynamic Luxury para bumili ng sasakyan pero nagkaroon to ng heart attack at dinala niya sa ospital. Hindi siya lubos makapaniwala na ito pala ang chairman ng Isolde Pictures. Mabuti na lang at nagkita tayong muli. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin nung nakaraan. Magiliw nitong sambit. Nahihiya namang umiti si Gretchen. Naku, huwag niyo na pong isipin yun. Kahit sino naman po, gagawin ko pa rin ang ginawa ko. Hindi inaasahan ni Gretchen na magkikita pa silang muli na matandang lalaki. At base sa masayahing itsura niya ngayon, mukhang nakarecover na ito. Natigilan naman si Joy habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Di niya inaasahan na magkakilala si Gretchen at ang chairman nila at mukhang malapit pa sa isa't isa. Muli niyang naalala kung paano siya umasta kanina sa harapan ni Gretchen. Tanging dasal niya lang ngayon hindi siya mapansin ng chairman na hindi naman nangyari. Isang malamig na titig ang ipinukol na Sebastian kay Joy. Kung gaano kaaliwalas ang mukha nito habang kausap si Gretchen, ganoon naman kakulimlim ang ekspresyon nito nang lumingon sa gawin niya. Ano nangyari kanina, Joy? Tanong nito. Natahimik naman ang lahat at walang naglakas loob na magsalita dahilan para makaramdam ng inis si Sebastian. Walang magsasalita sa inyo? Shall I fire all of you so you will answer my question? Nanginginig ang mga tuhod ni Joy sa takot habang kakakwento siya sa nangyayari. Binawasan niya ang mga hindi magandang asta niya kay Gretchen para hindi siya tuluyang mapagalitan at idinahilan niya lamang na hindi naabot ni Gretchen ang requirements nila. Pero matanda na si Sebastian at hindi siya basta-basta nadadala ng mga walang kwentang rason. Tell me the exact reason, Joy? May diin nitong bigas. Mariing napapikit si Joy bago napasulyap sa gawin ni Gretchen. Lumapit pa siya sa chairman at ibinulong dito ang rason. Nakatanggap po kasi kami ng announcement nung nakaraan pang araw mula sa agent ni Miss Bianca Inoue na ibahan si Miss Gretchen Miranda sa lahat ng network. At kung hindi tayo susunod, ang Inoue Corporation ang makakalaban natin. Tapos, alam naman po natin na magkakampi ang Inoue at Dynamic Group of Companies. Ano na lang ang mangyayari kung makakagawa tayo ng bagay na ikakagalit ng Inoue Corporation Chairman? Ani Joy sa nanginginig na boses. Pero kahit gaano kahina ang boses ni Joy, matalas ang paniling ni Gretchen at narinig niya lahat ng sinabi nito. Halos bumuon na ang kuko niya sa kanyang palad. Kaya naman pala kahit anong gawin niya, hindi siya natanggap sa lahat ng kumpanya na pinag-applyan niya buong araw. Dahil pala kay Bianca. Ito pala ang humarang ng mga applications niya. Sumagi sa isipan niya ang sinabi ni Demetrio kagabi. Ayon pa dito, gumawa to ng paraan para di na siya pagdiskitan pa ni Bianca. Mukhang hindi umobra ang paraang sinasabi nito, gayong ginugulo pa rin siya ng babae. Hindi niya inaasahan aabot pa talaga sa ganito ang gagawin ng babae. Hindi lang siya nito tinanggalan ng kabuhayan, kundi pati na ang pangarap niya. Ngayon, naiintindihan niya ng lahat. Napagdesisyonan niyang umuwi na para magplano kung paano niya masusugpo ang kasamaan ni Bianca. Wala siyang laban na inuurungan at hindi siya papayag na tapak-tapakan lamang siya ng babae kahit na sino pa ito. Dinilik niya ang resume sa kanyang bag bago hinarap si Mr. Isolde. May gagawin pa po pala ako, Mr. Isolde, kaya aalis na po ako. Akmang lalabas na si Gretchen nang mabilis siyang pinigilan ng matandang lalaki. Hindi ba't narito ka para sa isang interview? Bakit ka aalis agad? Ilang beses na napanunok si Joy bago naglakas ng loob na muling lumapit sa chairman. Chairman, sabi po ng agent ni Miss Bianca na may poor character and ethics daw po si Miss Miranda. Natigil sa pagsasalita si Joy nang tapunan siya ni Sebastian ng isang nakamamatay na tingin. Alam ko ang ginagawa ko. Sino ka ba para diktahan ako o yung Bianca Inoue na sinasabi mo?
Isa si Sebastian Isolde sa mga businessman na tinitingala ng kabataan niya. Nitong mga nakarang taon lang kung kailan siya tumanda, unti-unti ring nag-decline ang kumpanya nila dahilan para matalo siya ng mga naglalakihang kumpanya gaya ng Dynamic at Inoue pagdating sa entertainment business. Pero kung tutuusin, hindi naman umaasa ang buong Isolde Group of Companies as sa Isolde Pictures. Kahit kunin pa niya si Gretchen, walang mawawala sa kanya. Isa pa, iniligtas ni Gretchen ang buhay niya. Kung kaya nitong gumawa ng kabutihan sa taong hindi nito kilala, paano ito nagkaroon ng poor character and ethics gaya ng sinasabi ng agent ni Bianca? Muli, binaling ni Sebastian ang kanyang atensyon kay Joy. Tatanungin kita ulit. May nakuha na ba kayong dubbing artist o wala pa? Mabilis namang umiling si Joy. Wala pa po, Chairman. Then let her try. Nilingon ni Sebastian si Gretchen at masuyong umiti. Pwede ka nang ma-audition, Iha. Kapag nagustuhan namin ang performance mo, bibigyan kita agad ng kontrata? Batikan na siya sa negosyo bago pa man isilang si Bianca. Kaya ano bang dapat niyang ikatakot sa babaeng yon? Wala siyang pakialam kahit makaharapan niya ang pamilya namang Inoue o kahit pang mismong Dynamic. Sandaling natigilan si Gretchen pero agad din siyang nakabawi at nagpasalamat sa matandang lalaki. Hindi niya inaasahan na may mga tao palang kayang sumalungat sa mga Inoue at Yamamoto at mas pipiliin ng walang pangalan kagaya niya. At dahil pinayagan siya ni Mr. Isole na sumubok, hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon. Agad niyang kinuha ang script at nagtungo na sa dubbing studio. Tungkol sa isang ancient love story ang script na ibinibigay sa kanya kung saan sinira ng mga kontrabida ang buong angka nito at kailangan niya magiganti. Siguro dahil sa galit sa puso niya dahil sa ginawa ni Bianca at pagpapasalamat sa kabutihan ni Mr. Isolde, mas naging emosyonal pa si Gretchen na damang-dama ang lahat ng bawat linyang binibitawan niya, dahilan para mapahanga ang mga judges na nakikinig sa kanya. Hindi ganoon ka-profesional sa Sebastian pagdating sa dubbing, pero ilang saglit lang ay isang panibagong panauhin ang pumasok sa loob ng recording studio na walang iba kundi si Arman. Nang marinig niya ang boses ni Gretchen, agad yung nakakuha ng kanyang atensyon. Magandang hapon po, Sir Arman. Sabay-sabay na bati ng lahat ng empleyado sa bagong dating. Agad namang nilingon ni Sebastian ang bagong dating. Listen to her voice, Arman. Hindi ba't kabigha-bighani? Nakakapanindig balahibo sa ganda. Dapat tango-tango naman si Arman. Si Arman ang kasalukuyang presidente ng Isolde Pictures. Mahigit 2 buwan niya nang hinahawakan ng department na iyon, subalit half-dead na ang estado nito at plano niyang gumawa ng pelikula para muling buhay ng naturang departamento. Sikat sila sa paggawa ng ancient love story na may halong fairy tale noon kung saan tungkol sa pampamilya, pagkakaibigan, romance at mga elemento ng mundo. Taliwas yon sa mga sumisikat ngayon kung saan inaapi ng bidang lalaki ang bidang babae bago ito mahalin. Nais niyang gumawang muli ng ganong klaseng palabas. Preparado ng lahat kaya lang, kahit aswak ang mukha at acting ng bidang babae sa script, may kung anong kulang sa boses nito na siyang tuluyang makakapagbigay kulay sa palabas. Subalit nang marinig niya ang boses ni Gretchen, hindi niya mapigilan ang sarili niya na mapahanga. Para bang nahihipnotismo siyang pakinggan ang boses nito. Nang makita ni Sebastian na nagustuhan ni Arman ang boses ni Gretchen, hindi niya na mapigilan pa ang sariling magsalita. Dumating siya para mag-audition dito ngayong araw, pero bago pa man yun, kilala ko na si Gretchen. Naalala mo ba nung araw na na-ospital ako? Siya yung sinasabi ko sa'yo nagligtas sa akin. Bahagyang na-surpresa si Arman. What a coincidence! Pero kahit na hindi pa nito iniligtas ang kanyang ama, kukunin niya pa rin ang babae. Okay, give her the contract. I-release na natin ang pelikula ng 2 taon na nating inihanda sa buwan ng Hunyo. Her voice will perfectly fit to the actress acting. Ani Arman sa masiglang boses. That's great! Nakangiting tugon ni Sebastian. Kinagat naman ni Joy ang pang-ibaba niyang labi habang pinagmamasdan ng sitwasyon. Hindi niya inaasahan na magugustuhan ng mag-ama si Gretchen. Muli, sumagi na naman sa isipan niya kung paano niya pinakitunguhan si Gretchen kanina. Natatakot siya na baka ito na ang ikakalaglag niya sa kumpanya. Sir Arman, masyado pong importante ang pelikulang ginawa natin. Hindi po gusto ni Miss Bianca si Miss Miranda dahil mukhang may alitan sila. At suportado po ng Dynamic Group of Companies ang mga Inoue. Natatakot po ako na baka ikakapahamak ng pelikula itong gagawin natin. Subalit imbes na mabahala, nginitian lang siya ni Arman.
Who cares about that Bianca and dynamic? Natigilan na naman si Joy. Halos 10 taon na siyang nagtatrabaho sa Isolde Pictures at masasabing hindi na nga ganun kasikat ang kumpanya nila kumpara sa dati, pero hindi pa rin naman talaga sila nabibitin kung tutuusin. At ang bagong president na umupo may ugaling padalos-dalos at mahilig sumugal. Hindi mo rin to basta-basta madidiktahan. Idagdag mo pa na anak to ng chairman kaya wala talaga siyang magagawa. My decision is final. I will hire that Gretchen Miranda. Dagdag pa nito. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang tumango na lamang. Matapos ang audition ni Gretchen, lumabas na siya ng studio kung saan bumungad sa kanya isang bagong mukha. Gwapo ito at may suot na salamin sa mata. Mukha rin tong mabait at may palakaibigang ngiti sa labi. Iha, this is my son, Arman. Sigurado ako magkakasundo kayo. Magiliw na ani Mr. Isolde. Namilog ang mga mata ni Gretchen. Ibig niyo po bang sabihin, nakapasa na po ako, Mr. Isolde? Hindi makapaniwala niyang tanong. You have an excellent voice. Tumango din ang anak na matandang lalaki. My dad is right. Ako nga pala si Arman Isolde. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa daddy ko. Tipid namang napangiti si Gretchen. Wala po yun. Hindi yan na po ako kailangan pasalamatan. Natutuwa lang po talaga ako kay Mr. Isolde at napaka-sweet niya nung pumunta siya sa shop namin at nais bumili ng regalo para sa birthday ng asawa niya. Nagulat si Arman sa narinig at napalingon pa sa kanyang ama. Para bang may nais tong sabihin pero pinili na lang nitong manahimik tungkol sa bagay na yon at ibinaling ang atensyon sa kanya. Anyway, congratulations, Miss Miranda. You're hired, ani Arman at naglahad ng kamay. Tinanggap naman yon ni Gretchen, pero nang magdaop ang palad nila, tila may hindi may paliwanag na emosyon na namamayani sa puso niya. Para bang napaka-pamilyar nito at matagal niya na itong nakilala kahit yun palang ang una nilang pagkikita. Mumuntong hininga na lang si Joy na makita niyang hindi niya mapipigilan pa si Sir Arman. Pinili na lang niyang ibahin ang usapan para pagtuunan ng pansin ng pelikula. Sir Arman, may isang concern lang po ako. Singit ni Joy. Lumingon naman sa kanya ang lalaki. What is it? Kung balak niyo pong ipalabas ang pelikula na ginawa natin sa buwan ng Hunyo, makakasabahin po natin ang pelikulang gagawin ni Miss Bianca. Comeback film niya po yon, Sir Arman. Baka mahirapan tayo kung siyang kalaban natin sa ratings. Bakit di na lang kaya natin hintayin na matapos ang pelikula niya bago natin ipalabas yung project natin? Agad na nagsalubong ang kilay ni Arman. Why would I do that? I am not a scared cat, Joy. Isa pa, kung iuurong kong schedule, hindi ba't para na rin akong tumatakbo at nagtatago? Your idea is ridiculous and only fit for a coward? Mariing napapikit si Joy. Bakit pakiramdam niya naglalaro lang ng bahay-bahayan ang anak ng chairman gayong napakalaki ng budget na nagastos sa pelikula? Hindi naman pagtakbo ang suhestyon niya. Katunayan, matatawag nga itong business strategy. Lihim siyang napailing. Kapag natalo sa ratings ang pelikula nila, titingnan niya kung matutuwa pa ba itong president ng kumpanya. Nasurpresa naman si Gretchen sa kumpiyansa at determinasyon na pinapakita ni Sir Arman kahit alam ng lalaki na dehado ito. Pero sa kabilang banda, hindi niya mapigilan na mapahanga sa tapang nito. Siguro nga kung nais mong magtagumpay, kailangan mo talagang gawin ang best mo. Agad binigyan ng mag-ama ang kontrata si Gretchen. Di man ganun kataas ang sahod niya sa Dynamic Luxury, maganda naman ang bonus distribution system. At nang mapagtanto niya, nasasabak siya sa isang malaking project bilang debut niya sa Isolde Pictures at 2 taon niyang pinaghandaan, nakaramdam siya na matinding pressure sa sarili niya. Relax ka lang, Gretchen. Kahit ano pang sabihin ng iba, naniniwala ako, kaya mo ang project na to. Using newcomers is a unique breakthrough for us. At kung di man tayo magtagumpay ngayon, there's always a next time. Bahagyang gumaan ang kalooban ni Gretchen sa narinig niya mula kay Sir Arman. Di niya maipaliwanag kung bakit tila ang gaan-gaan ng loob niya sa lalaki. Para bang ang bait-bait nito. Samantala, 2 oras ang naging biyahe bago nakarating si Demetrio sa lugar ng mga Okamori. Si Helena, kaya't ginawa nilang isang engranding funeral. Demetrio doesn't like the atmosphere, either this funeral. Kaya lang naman siya pumunta doon ay dahil kay Grandma Hermania. Nais niyang kahit papano umayos ng emosyon nito na hindi hangad ng ibang tao.
Makikita sa bungad ng pinto si Warren Okamori na siyang umaalalay kay Grandma Hermania. Mom, sa loob na lang po kayo. Ako nang bahala dito. Suhestyon ng lalaki. Isang iling ang naging tugon ng ginang habang hilom sa luha ang mga mata nito. Hindi. Ako ang dapat na mamahala sa lahat. Pero baka hindi kaya rin ang katawan mong lungkot. Ani Warren bago nagpahid ng luha. Kung titingnan, mas malungkot pa ito kaysa kay Hermania. Muli na namang umiling si Hermania. Hindi. Kaya ko pa, Warren. Grabe ang pinagdaanan ni Helena. Kawawa naman ang apo ko. Kailangan naroon ako sa huling hantungan niya kahit pa wala doon ang katawan niya. Napabuntong hininga na lamang ang mga nakapaligid kay Hermania. Puno ng kalungkutan ang ekspresyon ni Hermania. Halos kalahati ng sarili niya ang nawala nang malaman niyang wala na ang pinakamamahal niyang apo. Pakiramdam niya konting-konti na lang susunod na siya sa kanyang apo. Nagpatuloy naman sa pag-iyak si Warren. Sobrang pait ng pamangkin ko. Naalala ko pa, hawak-hawak ko siya sa mga bisig ko noong mga panahong maliit pa siya. Hindi ko alam kung bakit niya sinapit ang kalupitang ito. Kung nais ng Diyos parusahan ang pamilya namin, bakit hindi na lang ako? Handa akong ialay yung buhay ko para kay Helena? Kung totoo man na may kalawang buhay pa, please, bumalik ka sa amin sa susunod na buhay, Helena. Pinapangako kung aalagaan kitang mabuti para di mo maranasan ang nangyari sa'yo sa pagkakataong ito. Mahaba nitong litanya. At habang nagsasalita siya, mariin niyang pinisil ang kanyang hita ng palihim para mas lalo pa siyang mapaiyak. Hindi na nakatiis pa si Demetrio at dahan-dahan ang nilapitan ng lalaki. Sigurado kung matutuwa si Helena sa magandang intensyon mo sa kanya, Uncle Warren. Bakit di mo sabihin sa espiritu ng namayapang si Helena kung anong nasa puso mo? Unti-unti namang natigilan si Warren sa narinig at nag-angat ang tingin kay Demetrio. Maririnig niya ba talaga ako? Of course, who knows? Baka kasarlakuyan ang nasa pintuan ang kaluluwa ni Helena ngayon. Lihim na napangisi si Demetrio. May kasabihan nga na the more guilty the people are, the more they are afraid of ghosts. Wow! Good karma ang nangyayari ngayon kay Gretchen. Tunay nga ang kasabihan na kapag nagtanim ka ng maganda sa iyong kapwa, maganda rin ang iyong aanihin. Small world para kay Gretchen at sa matandang tinulungan niya. Ito pa talaga ang naging daan para matupad ang pangarap ni Gretchen. Ka-Ashlon, ano kaya sa tingin niyo ang gagawin ni Bianca kapag nalaman niyang nagtagumpay si Gretchen makahanap ng trabaho at mukhang magkakatapat pa sila? Nako, super exciting ang mga susunod pang mangyayari. Huwag niyong papalagpasin. Paano po? May isa pa tayong natitirang kwento para ngayong araw. Huwag po kayong aalis. Salamat po.